ang marketing namin, yung asawa ko kasi ang unang nagtinda diyan. Oo. Magaling siya makipagkaibigan sa mga customer at na-apply din sa mga tauhan namin na nagiging friendly sila sa mga suki, naging kaibigan nila. Good day mga ka-New Day! It's me once again. Ako nga pala si Noe Di Matulak, isang entrepreneur at today, andito pa rin tayo sa Urdaneta, Pangasinan para ma-meet ang mga kasosyong malupit natin na mga kagrupo. And today, ito, isa sa kasama ko at naging close friend ko na nung 5th anniversary. Magkatabi pa kami nito ng kama. Yan, si Kasosyong Ricky. Kasosyong, magpakilala ka muna. Good day mga kasosyo. Ako nga pala si Ricky Barbaciano, may-ari ng sari-sari store owner na may malaking pangarap at 5 taon na ako negosyante. Ayan! Si Kasosyong Ricky ay taga Valenzuela at meron siyang sari-sari store at wholesaler, di ba? Yes. Ayun, isa siyang OFW at meron siyang sari-sari store. Sige, pakikwentuhan pa kami tungkol dito sa iyong business. Nagsimula pala yung sari-sari store ko noong pandemic. Nag-alok ako ng mantika sa mga nagsimula ako nag-ahente ako sa mga tindahan muna. Mga mantika, face mask, yung kasagsagan ng pandemic, mga alcohol. Hanggang sa dumating ang punto na medyo nagpautang ako sa mga tindahan, mga palengke ng mantika, medyo nalugi at nagkaroon nga ako ng pwesto. Ang tinitirhan ko dati sa taas ng apartment, nagkaroon ako ng pwesto sa baba. Doon nagsimula yung sari-sari store ko. At ngayon, patuloy na lumalaban. Ng 5 taon na ako negosyante ng sari-sari store owner at naging wholesaler na rin. Wow! Sa malapit na area din sa lugar ko. Wow! So from pandemic days, nagbenta-benta, nag-resell, nag-ahente, at ngayon, meron na siyang tindahan na sari-sari store at hindi na basta-basta sari-sari store kasi isa na siyang wholesaler. Iyon. Kasi paano nagsimula naman tong pag-wholesale mo? Paano mo siya napasok? Kasi maraming mga tindahan sa amin na maliliit, mga nagsisimula, mga sa bahay, kasi nga pandemic noon, Oo. gusto rin nilang kumita. Nung panahon na yon, binigay ko yung pangangailangan nila, nag-wholesale ako, at doon sa akin sila kumukuha ng mga paninda nila para magkaroon din ng sariling negosyo. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung negosyo natin dahil sa may pangarap tayo at makatulong din sa mga negosyanteng nagsisimula. So, advantage din sa malalapit sa inyo kasi hindi na sila lalayo. Doon na sila bibili ng pangangailangan nilang tinda doon sa mismong pwesto mo. Yun. Ano ba yung mga hino-wholesale mo, Kas? Ito ba yung mga mga paninda rin na sari-sari? Mga pangkaraniwan lang, mga kape, soft drinks, mga asukal, mantika, dishwashing, mga basic needs na kailangan ng community doon sa lugar. Mga basic na pangangailangan. Ano yung isang pinaka, sabihin nating memorable experience mo diyan sa pagninegosyo mo, Kas? Memorable ko, siguro nung nakaraang binaha ako ng 2 beses. Okay. So, flood control issue to. Medyo nalugi ako nung unang baha. Nalugi yung mga paninda ko na halos kalahati na wash out, na itapon. Nung sumunod na 1 taon na naman ang nakalipas, inabot na naman ng baha. Pero napaghandaan ko na yung problema, nasolusyonan ko. Kaya bawat problema sa tindahan, nagagawan ko ng solusyon. So, paano ka bumangon doon? From unang baha, pangalawang baha, paano mo muling bumangon? Ano yung ginawa mo? Ops, putulin ko muna kayo mga ka-New Day. Kung nagugustuhan mo na ang ganitong content, mag-follow at subscribe ka na sa akin. At syempre, nagtayo rin ako ng group, ang New Day Communication Group. Dito ay matututo tayo at pwede ka rin mag-share ng iyong marketing strategies about promotion ng iyong business at ng iyong product. Kaya naman, sa iisang grupo, magtutulungan tayo para sa ating promotion. So, ano pang ginagawa mo? Mag-join ka na! Okay, balik na sa video. Tuloy-tuloy lang, huwag kang panghinaan ng loob.
kung ano yung sinimulan mo, ituloy-tuloy mo lang. Mhm. Basta naniniwala ka sa ginagawa mo, tuloy-tuloy mo lang siya at doon babalik pa rin. Hanggang ngayon, nakabalik naman siya. Wow. So, laban lang. Laban lang talaga, huwag ka lang hihinto. Ayun, so Kas Ricky, ito na yung pinaka-topic natin. Yung inaantay ng ating mga ka-New Day dyan. Since ikaw sari-sari store at wholesaler ka, ano ba yung mga marketing o promotion strategy na ginagawa mo? Whether ito ay on ground o yung digital ngayon na alam mo naman, social media na ating social media world natin, di ba? Sa ngayon, wala pa akong business page pero dahil ang marketing namin, yung asawa ko kasi ang unang nagtinda dyan, Oo. magaling siya makipagkaibigan sa mga customer at na-apply din sa mga tauhan namin na nagiging friendly sila sa mga suki, naging kaibigan nila, basta maging magalang ka lang, ayun lang ang ano. Magandang tip siya na, Friendly. maganda mga tip siya na mga ka-New Day Ito talagang traditional to na pagiging palakaibigan ka, palangiti sa customer para mag-repeat client sila at mag-refer din, di ba? So, ayan, isa pa ring strategy yan ng marketing, lalo na sa mga on-ground, di ba? Yes. So, it's a nice to know na, ayun, may gumagawa pa rin pala talaga niyan, ng mga ganyan. How about sa digital, Kas? Ano ba yung mga efforts na marketing na ginagawa mo para sa business mo? Sa ngayon talaga wala pa akong digital na marketing. At siguro soon pag-aaralan natin at ipapasok natin ang marketing sa aking negosyo para mas lumaki pa, mas marami pang matulungan. I believe na gano'n ka na. Naikwento mo sa akin kanina off-cam na lagay ka na ng signage. Oo. Ayun. Naglagay na ako ng signage sa aking tindahan. Tara ang kanyang pangalan. Tara. Yun. Yes. Parang tara. Tara. Oo. So, yun, Kas. Ano ba yung ma-advise mo sa mga gustong maging negosyante at magtayo ng tindahan na katulad mo? Ang advice ko sa mga gusto magtayo ng mga tindahan, siyempre sa umpisa magsisimula ka talaga sa maliit. At dun sa maliit na tindahan na yun, kung ano man yung gusto mong tahakin, lagyan mo lang siya ng pangarap. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng pangarap, kahit sabihin mo nagtitinda ka lang ng pansit, o nagtitinda ka lang ng balot, basta may pangarap ka, lagyan mo ng pangarap yung kung saan makakarating yung pagtitinda mo ng pansit. Basta may patutunguhan, may pangarap, hindi ka maliligaw. At hindi ka malulugi hanggat hindi ka sumusuko, wag ka lang titigil sa negosyong ginagawa mo. Iyon. So, yun ang pinaka-importanting lesson mga ka-New Day, pangarap. Na wag mawawala sa atin yan. Kumbaga, maging futuristic tayo kung anong gusto nating marating at yung mission o yung ambition natin, di ba? Kahit simpleng negosyo mo, kahit simpleng tindahan man yan, pero may malaki kang pangarap, mararating at mararating mo. Isa na sa living testimony. Ayan, si Kas Ricky dyan. Nagsimula lang sa maliit na tindahan, ngayon wholesale na siya. Ang mga karatig, kapitbahay niya o mga businesses doon na maliliit, sa kanya na kumukuha ng supply. So, isang isang progress at magandang istorya yan. Kaya, maraming salamat, Kas Ricky, sa time. Maraming salamat din, Kas Noe, Di Matulak, mga ka-New Day. Yun, salamat at mga ka-New Day, I'm sure may natutunan na naman kayo. Isang traditional na ginagawa nila and hopefully makatulong din tayo. Itong group natin na New Day, makatulong tayo sa mga nangangailangan ng mga strategy, marketing strategy at makapag-share tayo ng mga promotion natin. Ayun, muli ako si Noe Di Matulak at maraming salamat sa inyo and to God be the glory. God bless sa lahat. Bye!